So yun, what's up mga Lods, welcome sa ating YouTube channel. This is Legendary TV. So muling nagbabalik. Siyempre, for today's video mga Lods, gusto ko lang sagutin yung mga katanungan dun sa regarding sa sprocket combination mga Lods. So maraming naguguluhan. Ang iba hindi nila maintindihan kung ano ba yung mga sprocket combination na pwede nilang gamitin sa kanilang motor. So ngayon, sagutin ko lang yung isang katanungan ng followers natin, subscriber natin. Nagtanong siya, yung low speed ba mabilis humingi ng cambio? So dahil may high speed daw po silang motor na ginagamit na sprocket combination, ay mabagal daw po bago humingi ng cambio. So yan ang ating sasagutin ngayon mga Lods. So kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel mga Lods, na hindi ka pa nakapag-subscribe, so hit mo na yung bell button and yung pula na may sulat na subscribe, syempre para updated ka sa lahat ng video natin, i-all mo na yung bell. So yun mga Lods, proceed tayo dun sa ating topic. So wala nang maraming intro, explain lang po natin yung pinagkaiba ng low speed sa high speed mga Lods. So kung ikaw ay kumuha ng brand new motor mga Lods, at yung sprocket nyo na stock, ayan po yung sinasabi nilang balance. So balance, it means maganda sa patag, maganda rin sa akyatin. Pero yung balance na yung mga Lods, dinesign ng company para hindi mahirapan yung motor natin kung dadaan man tayo sa akyatin at dadaan tayo sa mga patag. Pero dahil Pilipino nga tayo, hindi tayo makontento sa mga nakalagay dun sa stock natin, kaya pinapalit-palitan natin. So dahil hindi tayo kontento sa bilis ng ating motor, kaya pinapalitan natin ng mas mabilis na sprocket combination, yung sinasabi nilang high speed. So minsan yung stock natin ginagamit natin, kakabitan natin ng tricycle, so hindi pa rin sapat yung stock sprocket natin na ginagamit para dun sa tricycle, kaya minsan pinapalitan natin. Okay, so explain ko lang sa inyo mga Lods yung regarding sa high speed at regarding sa low speed. So paano natin malalaman? So start tayo dito sa balance, diba? Sa balance, yun po yung stock natin. So kung ano pong nakakabit sa stock galing sa kumpanya, yun po yung balance. So proceed tayo sa high speed. So saan po ginagamit yung high speed mga Lods? So si high speed, diba, stock natin, hindi tayo kontento sa bilis ng sprocket natin dahil ma-vibrate nga to kapag balance lang yung gagamitin natin. So ang gagawin natin sa high speed mga Lods, liliitan natin yung sprocket. Ayan, ito yung sprocket. So sa akin, so gamit ko na to. So diba, dahil stock nga yung smash natin, so example natin smash mga Lods, yung stock ko ay 1436, yun po yung balance niya or galing sa kumpanya na sprocket na combination niya. So ngayon hindi ako kontento kasi mabilis humingi ng cambio yung ating motor, lalo na pag tumakbo ng 80, 90. So medyo ma-vibrate na yung motor natin, so humihingi siya ng karagdagang cambio pagdating sa mga ganong sprocket combination. So hindi ako kontento, so gusto kong mas mabilis kaunti doon sa gusto nating top speed. So ang ginawa ko, pinaliitan ko yung sprocket combination natin sa likod. So hindi ko binago yung harap natin, 14 pa rin. So binago ko lang yung panlikod. So bumawas tayo ng dalawang ngipin mga Lods. So bali 1434 na yung gamit natin. So itong high speed na ito mga Lods, so ginagamit natin para sa mga kapatagan, yung mahabang patag. So may angkas na isa sa patag, kayang-kaya to sa mga underbone. So nga lang ito mga Lods, pagdating naman sa akyatin mga Lods, hihirapan po tayo pagdating sa mga akyatin dahil yung design ng sprocket natin ay para lang sa patag at high speed. Okay, so kung gets nyo na to mga Lods, yung pagdating sa high speed, ito ay para sa mga patag lang mga Lods. Take note mga Lods, yung sprocket combination ng high speed ay para lang sa mga magagaan na motor. So gaya ng smash,
XRM, yung iba, Wave, mga Rossi na mga underbone lang mga loads, no? Mga 125. Yung iba naman, gumagamit yung mga Raider 150 na maliliit yung sprocket kung gusto nila yung mga racing. Ayan, gumagamit po sila ng 1436. Ayan, 37. Yan po ginagamit nila sa mga racing, okay? So, ayun. Kung okay na mga loads pagdating sa high speed, bilis po ito sa patag at syempre hirapin po sa akyatin. So, pero kung nabibitin pa kayo mga loads, pwede nyo pong liitan tong sprocket, no? Mas maliit, 1432, and then 15 yung engine natin. Depende po yan sa inyo, no? Kapag nasubukan nyo na po yung performance ng bawat sprocket combination na binuo nyo, at doon nyo po yung malalaman na ay bitin pa pala yung bilis natin, na ibibilis pa yung motor natin dahil sa sprocket, okay? So next, dadako tayo ngayon sa low speed combination. Ayan, so si low speed mga loads, tama yung sinabi niya, mabilis humingi ng cambio kahit third, pangatlong gear ka pa lang cambio, tatlong cambio ka pa lang, mabilis humingi ng cambia yung low speed. So si low speed kasi naka-design sa mga mabibigat na motor gaya ng big bike. Makikita nyo si big bike, malalaki yung mga sprocket nila, malalaki yung mga sprocket combination na ginagamit para sa big bike dahil nga mabigat tong motor na to. So dahil mabigat yung motor natin, kaya pinapalitan ng malalaking sprocket. So si sprocket low speed, ibig sabihin yung low speed, mabilis po sa arangkada mga loads. Kayang-kaya niya po yan sa mga akyatin, sa mga maraming karga. So yun po yung pinakagamitan ng low speed. So iba pa mga gumagamit ng low speed mga loads, yung mga malalaking sprocket, yung mga tricycle natin. So ginagamit kasi natin pang pasada dahil hindi natin alam kung balance yan yung gamit nating sprocket combination. Kayang-kaya niya po yan kung isang pirasong lang mga loads, isang pirasong pasahero lang. Paano kung maraming pasahero na sumakay, may mga karga pa? So mas the best na gamitin mong sprocket combination yung mas malaki doon sa stock natin. So kadalasan gumagamit ng mga malalaking sprocket mga loads, yung mga TMX, mga ditangke na mga motor, yung mga backbone. Ayan, so ginagamit nila pang top down, pang hanap buhay mga loads. Mas the best yung mas malaking sprocket doon na ikakabit natin. So syempre para hindi mahirapan yung mga tricycle natin mga loads, at hindi tayo magka-aberya in case na may madadaanan tayong matataas or matatarik na daan mga loads, mas goods yung mga malalaking sprocket. Okay, so ayun mga loads, sana ay nakatulong tong video natin na ma-explain natin yung pinagkaiba ng low speed sa high speed, kung para saan ang gamit ng mga sprocket combination na to. So yun, kung may katanungan mga loads, comment nyo lang po dito sa comment section natin. Siyempre sasagutin natin po yun na isa-isa. So yun na mga loads, shoutout pala dito sa Osaki Senset. Ayan, shoutout sa Osaki mga loads. Ayan, ito po yung gamit ko sa Smash 115. May combination na 1434, high speed po ito mga loads. Pwede nyo pong subukan, lalong-lalo na sa mga underbone dyan. So shoutout po Osaki. So made in Thailand to mga loads, goods. Abangan nyo po itong review natin regarding sa Osaki Senset. Okay, yun lang mga loads. Kung may nakuha ka mga idea dito sa ating pinag-usapan mga loads, so humingi pa ako ng kaunting suporta sa inyo mga loads, na ipindot yung subscribe, and syempre hit mo yung bell button para updated ka for the next video mga loads. So yun na mga loads, ingat po, bye bye.